Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang action drama thriller mystery suspense movie, na may pamagat na, Latin Dragon Redemption. Sa pagsisimula ng istorya ay makikita ang isang dalagang nagngangalang Joyce na sinundo ang kanyang ama na si Hector sa karate studio nito para ihatid na ito pauwi mula sa maghapon nitong pagtuturo sa mga kabataan na nagiging customer ng ama sa itinayo nitong training shop. Habang nasa biyahe sakay ng kotse ay sinabihan ni Joyce si Hector na magretiro na sa pagtuturo ng karate at siya na lang ang bahala na magbigay ng kanyang panggastos sa araw-araw, pero mariin itong tinutulan ng matanda dahil ayon sa kanya ay malakas pa naman ang katawan niya. Sa kabilang dako naman ng kalsada ay makikita ang isang itim na kotse na lulan ang isang grupo ng mapanganib na mga gangsters sa pangunguna ng leader ng mga ito na si Paco. Ay pinag-uusapan nila ang gagawin nilang pagsugod at pagnanakaw sa isang building apartment na malapit sa lugar. Kasabay nito ay malalaman na ang mga bahay paupahan na sasalakayin ng nasabing grupo ay ito din pala ang lugar kung saan nangungupahan si Hector. Pagkarating ng grupo sa kanilang target ay mabilis nilang pinutol ang linya ng telepono ng lugar at sinimulan na din nila ang kanilang mga pakay. Nang kakaunti at halos wala silang nakuhang pera sa mga nakatira dito ay naisipan na lang nilang sirain ang mga kagamitan ng mga kawawang residente. Hindi pa dito nakontento ang mga nanggugulo na gang dahil nang makakita sila ng isang maalindog at magandang residente ay tinangka nila agad itong kuhanin dahil naisipan nila na pagpiestahan at pagsawaan ito. Kahit sumubok pang lumaban ng asawa nito ay wala rin itong nagawa sa kasamaan ng grupo at paulit-ulit lang itong pinapabagsak ng isa sa mga kawatan. Hindi nagtagal ay tinapos na siya ng mga sumalakay na gangster habang bitbit na ng mga ito ang asawa niya palabas. Nang sisimulan na nila itong pagpiestahan ay sakto namang nakarating na sila Joyce at Hector sa lugar. Matapos makapagpaalam sa anak ay kaagad na pumasok si Hector sa bakuran kung saan tumambad agad sa kanya na ginagalaw na ng grupo ang kanyang kapitbahay. Hindi siya nag-atubili at mabilis niyang tinulungan ito. Gamit ang kanyang kasanayan sa paglaban ay madali niyang pinaggugulpi ang dalawa sa mga ito at nagawa niyang mailigtas ang kanyang kapitbahay. Hindi nagtagal ay bumaba na rin ang buong grupo kasama ang leader nilang si Paco. Nang magyabang ito sa kanya sa pamamagitan ng mag-isa niyang pag-atake ay napahiya lang ito sa mga kasamahan nito dahil walang kahirap-hirap siyang pinabagsak ng matandang si Hector. Matapos magbanta ni Paco na isusunod nilang guguluhin at kukuhanin ang kanyang anak na si Joyce ay biglang natigilan si Hector na naging dahilan upang magawa siyang mapaputukan nito sa kanyang binti. Dahil sa sobrang pag-aalala para kay Joyce ay tila nawala sa focus si Hector kaya hindi na ito nakalaban pa habang pinagtutulungan siya ng buong grupo. Sa huling pagkakataon ay nakalaban pa rin ang matanda pero dahil sa mga tinamon nitong atake hindi rin nagtagal ay tinapos na siya ng demonyong gang leader. Kalaunan ay nagbuhos sila ng gasolina sa swimming pool at sinindihan nila ito. Nagbanta rin ang grupo sa buong komunidad ng mga nangungupahan sa lugar na huwag na nilang subukan pang magsumbong sa mga pulis at magsilipat na lang sila sa ibang bayan o syudad kung gusto nila ng tahimik na buhay dahil ayon sa kanila ay sila ang may hawak at naghahari sa bayan na ito. Sa sumunod na eksena ay makikita ang isang lalaki na nagngangalang Fabian na sakay ng kanyang magarang big bike kung saan kauuwi lang nito sa nasabing bayan galing sa mahabang pagtatrabaho sa ibang bansa. Nagtungo ito sa tindahan na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin na si Mr. Ree. Nang papasok na sana si Fabian sa loob ng tindahan ay pinigilan siya ng isang gangster na nakaharang sa pintuan. Lumalabas na kasalukuyan palang ninanakawan ng mga gangster ang nasabing tindahan kaya hindi nila pinapayagang may makapasok habang hindi pa nila nakukuha ang buong kita ng pobreng tindero. Dahil sa pagpupumilit ni Fabian ay inupakan siya ng nagbabantay na gangster sa labas. Subalit lingid sa kaalaman ng kalbong ito na isa palang bihasang martial art fighter si Fabian kung saan naging estudyante pala ito noon ni Hector na tinapos ng mga kasamahan nilang gang. Pinatikim ni Fabian ng leksyon ang aroganteng salot sa lipunan na ito. Matapos niyang mapatulog ito ay sinubukan siyang paputukan ng isa sa mga kasamahang gangster na nasa loob ng tindahan pero madali lang itong naiwasan ni Fabian.
Nang inatake naman siya ng isa pa nilang kasama na may gamit na baseball bat ay walang kahirap-hirap lang itong pinaglaruan at inupakan ni Fabian. Nagmistulan lang din silang katatawanan dahil kahit anong gawing pagpuntirya nila sa nag-iisang si Fabian ay hirap na hirap silang mapatamaan ito at sila pa ang nakakatikim dito ng gulpi. Hindi nagtagal habang naghahanap ang natitirang gangster sa palibot ng mga paninda ay lumitaw na si Fabian at sa isang kurap lang ay bumulagta na ang abusadong ito. Kaagad na nagpasalamat si Mr. Ri kay Fabian sa pagtulong nito at hindi na rin ito nagsayang ng oras na ipaliwanag dito na habang wala siya ay lumaganap na ang mga kaguluhan na dinudulot ng grupo ng nasabing mga gangster at tila meron nagpopondo sa mga ito na isang malaking mafia boss upang guluhin ang tulad nilang mga nagnenegosyo. Habang hinabol ni Fabian ang isang kotse na sakay ang misteryosong mafia boss ay nagawa pang makabangon ng isang gangster at inupakan nito ang tindero. Nang makalabas paalis ang nasabing lalaki ay ipinalam din ni Mr. Ri kay Fabian na tinapos ng mga ito ang kanyang guro na si Hector noong isang araw pa lamang ang nakakalipas. Dahil sa nalaman ay naging determinado si Fabian na mahuli ang tumakas na gangster. Hinabol niya ito ng pagkahaba-haba sa gitna ng mga kabahayan at eskinita sa lugar. Sa hindi inaasahan ay tila nilamon si Fabian ng galit kaya nawala siya sa focus at nakatakas ito. Dumating din bigla ang dalawang pulis kung saan siya pa ang hinuli ng mga ito at hindi ang tumakas na kawatan. Kalaunan ay nagbago ang pakikitungo ng lalaking pulis na si Rafael nang mapagtanto nila na magkababata pala silang dalawa noon at matalik silang magkaibigan noong mga bata pa sila. Matapos nito ay dumalo si Fabian sa libing ng kanyang guro na si Hector. Ipinahayag din ni Joyce na lubos na nagtampo ang kanyang ama sa kanya dahil sa matagal na panahon ay hindi man lang nagawang bumalik at bumisita ni Fabian sa kanyang master na itinuring na siyang isang parang totoong anak. Kinagabihan nang humingi ng balita ang buong taong bayan sa mga kapulisan hinggil sa kaliwat kanang panggugulo ng grupo ng gangster ay sinabi ng mga ito na maliit na away sa kalye lang ang nangyayari at isang tsismis lang ang balak ng mga ito na palayasin ang mga residente sa bayan. Dahil dito ay naisipan ni Fabian na humanap ng malakas na ebidensya sa masamang balak ng grupo. Buong tapang niyang hinanap ang buong grupo kung saan namamalagi ang mga ito. Matapos ang ginawang pagdiriwang ng buong grupo ng gang ay tahimik na nagmamasid na pala sa labas si Fabian. Nakita niya ang leader ng mga ito na si Paco na may sinusulat sa isang maliit na notebook. Naisip niya na ito ang listahan ng mga sunod nilang sasalakayin sa bayan kaya nang nakatulog ang pinuno ay tahimik siyang pumuslit sa kwarto upang kuhanin ang nasabing listahan. Sa ilang sandali ay nahuli siya ng isa sa mga tauhan ni Paco na sumusulyap lang sana. Dahil dito ay ginamit na itong pagkakataon ni Fabian upang maipaghiganti ang kanyang guro na si Hector. Pumunta siya sa sala ng bahay at dito ay sinimulan niyang paggugulpihin ang buong grupo. Gamit ang kanyang natutunan sa mga pagsasanay sa kanyang master na si Hector ay ni halos hindi man lang siya pinagpawisan sa paglaban sa mga ito. Matapos niyang itumba ang leader na si Paco ay isinunod niyang inupakan ang mga kagrupo nito. Kahit magsabay-sabay pa sila sa pagsugod ay hindi ito naging sapat para magapi si Fabian. Tila nagulat sila na ang isang parang normal lang na lalaki ay may angking palang kakaibang kalakasan. Nang mahulog ang listahan at nang magkamalay na si Paco ay sinubukan itong itakbo ng leader. Hinabol ito ni Fabian hanggang sa makarating sila sa isang lumang swimming pool. Dito ay nagtuos silang dalawa at ibinuhos na ni Paco ang lahat ng kanyang makakaya. Subalit tulad lang ng kanina ay si Fabian pa rin ang nanaig sa kanilang labanan, bagaman batid niya na walang pasubaling tinapos ng mga ito ang kanyang guro na si Hector ay hindi ito tinuluyan ni Fabian dahil gusto niyang magdusa ang mga ito sa kulungan. Subalit tila isang malaking pagkakamali ang kanyang naging desisyon na huwag tapusin ang mga ito dahil matapos maibigay ni Fabian ang ebidensya sa pulis na si Rafael ay tila walang ginawang aksyon ang mga kapulisan at makikita na lang nila ang mga ito sa kalsada na nakangiti pa sa kanila. Sa ilang saglit ay naisip agad ni Fabian ang masamang balak ng grupo kaya naiwasan nila ang ginawang pagpapasabog ng mga ito sa karate studio ng yumaong ama ni Joyce. Hindi pa dito natapos ang kanilang problema dahil maging si Joyce ay naging punteriya na rin ng grupo.
Nang sinubukan ng isa sa mga itong ayain si Joyce na sumama na lang sa kanya ay inupakan ito ni Fabian at pinakita niya dito na kahit mas malaki siyang tao ay mas mahusay naman siya kaysa sa kanya. Dahil sa maitim na plano ng mga ito kay Joyce ay mas minabuti nilang manuluyan muna sa simbahan pero tila agad itong natunugan ng isang makapangyarihang mafia na si Thorn. Lumalabas na kaya pala wala pa ring aksyon ang mga pulis at patuloy pa rin ang paghahasik ng gulo ng mga gangster ay dahil nasa likod pala ng lahat ng mga ito ang mafia lord na si Mr. Frank na isang mayamang negosyante na balak magtayo ng mga nagtataasang mga building kung saan masasagasaan ng mga ito ang bahay at negosyo ng mga mamamayan. Dahil hindi magawang magapi nila Paco ang nag-iisang si Fabian ay ipinag-utos na ng malupit na mafia lord na idispatcha na ang grupo ng gang nila Paco. Pagkatapos maubos lahat ni Thorn ang mga tauhan ng gang leader ay pinawersa din niya na tawagan nito si Fabian na pumunta sa lugar kasabay ng agaran nitong pagligpit kay Paco. Ginamit itong patibong ng mga mafia upang ma-set up si Fabian at may palabas na siya ang umubos sa lahat ng miyembro ng gang sa nasabing hideout. Habang hinuhuli siya ng mga pulis ay makikita na nagtungo na rin pala si Thorn sa simbahan at agad na pinatulog nito ang pari. Pagkarating ni Joyce ay kaagad siyang tinutukan ni Thorn at sinabi nitong wala nang makakapagligtas sa kanya dahil maging si Fabian ay hawak na rin ng kanilang grupo. Sinabi din nito na sumunod na lang siya sa anumang kanilang gustuhin dahil magmula ngayon ay araw-araw nila siyang pagsasawaan ng kanyang kapatid na mafia lord. Lubos na hindi matanggap ni Fabian na tinraidor siya ng kanyang kaibigan. Nangatwiran naman si Rafael na ginagawa niya lang ito upang matuto siya ng leksyon na huwag nang makialam pa sa problema ng bayan. Kalaunan ay dumating na ang mafia lord kung saan kasama nito sila Joyce na bantay sarado ng buong grupo. Nagulat si Rafael nang bigla siyang inutusan ng mga mafia na tapusin ang kaibigan gamit ang dala nilang baril dahil sa pag-aakala nito na gugulpihin lang at tatakutin lang nila si Fabian upang magtanda na ito. Sa huli ay nanaig pa rin ang kanilang pagkakaibigan at hindi nito tinuloy ang pinapagawa sa kanya, ginamit itong magandang pagkakataon ni Fabian upang lumaban. Nang iuuwi na sana ng mafia lord si Joyce sa kanyang malapalasyong mansyon upang gawing libangan araw-araw ay nagawa nitong maatake sa kamay ang ganid sa laman na mafia at makatakbo papasok sa loob kung saan kasalukuyang nakikipagbakbakan si Fabian. Kahit pa may mga gamit silang mga armas ay makikita na wala silang binatbat sa husay at kakaibang lakas ni Fabian. Nang pinagtulungan naman siya ni Thorn katulong ang kasamahan nitong malaking bulas ay pinakita ni Fabian dito na nagkamali sila ng pinagtawanan at minaliit kanina. Matapos silang walang alinlangang tapusin ni Fabian ay isinunod na rin niyang ipadala sa impyerno ng sabay-sabay ang iba pang dagdag na tauhan ng mafia na sumusugod sa kanya. Makalipas lang ng ilang minuto ay tuluyan nang naubos ang maraming bilang ng mga tauhan na kasama ng mafia lord at ngayon ay mag-isa na lamang ito. Nakangiti pa nitong inasinta si Fabian gamit ang baril ng kaibigan niyang si Rafael subalit sa hindi inaasahan ay wala pala itong laman na bala noong una pa lang kaya hindi na rin nagsayang ng oras si Fabian at sinipa niya ito kung saan sakto namang may napadaan na tren sa lugar. Sa pagtatapos ay bumalik na sa mapayapang pamumuhay ang mga mamamayan sa buong bayan at tuluyan na rin nagkapalagayan ng loob sila Joyce at Fabian. Special shoutout kay Mahogany Farming, Bachi Anore, Bogard Kaingin, Cornelio Waques, Susan Gozem, kay Norma Lising at sa huli kay Mary Joyful Dinawanaw. Kung nagustuhan po ninyo ang ating video ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.